Ako po si Reverend Father Angel Biluga, 37 years in the priesthood and the parish priest of St. Matthias Parish, Tumawini, Isabela. There was a time when Brother Frank Padilla was invited to attend the priest assembly in our diocese. And in that invitation, he talked and explained about the Live Christ, Share Christ movement. After his talk, I said to myself, I will accept the Live Christ, Share Christ movement in my parish. I talked to the group. After our conversation, we made an appointment and decided to schedule the first seminar. In that seminar, we were almost 100 listening to all the talk. There is that unquenchable desire in me to intensify the evangelization in the parish where I am assigned. And after the seminar, I organized them by the barangay so that this movement can trickle down to the parishioners. Dahil dito, I'm very happy na yung mga naging members ng movement sumasama sila sa akin to the farthest barangay. Doon natin makikita ang urgency ng intensive evangelization sa ating mga Catholics. Tuwang-tuwa ako dahil naging aggressive itong mga lay leaders to bring the good news to the different barangays. Dahil sa resulta or bunga sa aking parokya, I appeal to all Catholics to join the Live Christ, Share Christ movement to bring the good news to them. We cannot stay in our comfort zones. The Lord Jesus will repay us according to the way we bring the good news of salvation. Sana hindi tayo rin hihinto na magpahayag tungkol kay Kristo, ang ilaw ng sanlibutan. Si Kristo ang Savior natin. We cannot go to the Father hindi through Christ our Lord. Brothers and sisters in the Lord who are listening to me, we have to work hard without any condition and say, Lord Jesus, kung saan mo ako ipadala, ready ang iyong anak. I am Father Angel Biluga. With this movement, living with Christ is so deepened that I cannot have any inkling condition in bringing Christ to other people. So I must see to it through this movement that Christ lives in others. And in that way, we can establish the kingdom of God here on earth. Good afternoon, my name is Tristan. This is my wife Tin and my Father Rudy. We belong to the Parish of Immaculate Conception in Cainta. This is part of the Diocese of Antipolo. We encountered LBS through LCSC. We started 2008. Yung liturgical Bible study kasi, we do focus on yung gospel readings, first readings, and yung second readings of the coming Sunday. Madali pala to kasi parang babasahin mo verse by verse, hindi mo kailangan maging scholarly, hindi mo kailangan ng marami kang napag-aralan para maintindihan mo yung word of God. When we started doing LBS, parang before Sunday pa lang may excited ka na ano ba ang sasabihin ng pare. And then pag may sinabi ng pare, it adds on to yung wisdom na ginawa niyo sa bahay. When we come from Mass, parang puno-puno ba? Yung sa akin kasi parang yung challenge on how to evangelize my own family. And one thing na tool na gusto kong i-implement sa mga anak ko is to have that knowledge of the Word of God. Effect niya sa akin, sa aming mag-asawa, I tried doing it sa mga anak ko, and parang ito pala yung hinahanap kong methodology on how I came to evangelize to my family. Mas na-gets ko yung sinasabi mismo sa Bible. Mas na-appreciate ko yung Word of God kasi through LBS, nape-prepare niya kami para sa Sunday Mass. Mas na-build yung relationship ko kay God through LBS kasi mas naiintindihan ko yung message na gusto niya iparating sa family namin. Sabi nga noon ni Father Arlo, kung lahat lang talaga ng Katoliko makapag-LBS,
mas rich yung teachings ng Catholic faith. Personal effect, siguro yung LBS sa akin. I grew deeper on the knowledge of the Word of God. At saka yung purpose ng LBS, to be a tool for transformation. Nakita ko na yung very positive results na maganda pala sa mga kaparokya. At nakita ko na talagang they really welcome yung LBS sa Paris. So kaya apply ko yung LBS at nakikita ko yung mga may mga time na lalapit sa iyo yung nasa mga nagsisimba, very thankful na napabutin mo talagang they were really inspired from what they heard from you. Out as a result of what we've learned sa LBS, I'd like to say muna in-invite ko kayo to be part of the LBS. Isang assurance because we saw in LBS the workings of the Holy Spirit. I believe that we've become a part of this new evangelization. Kung nagawa rin doon sa parish namin. I believe so in other families, in other individuals, at sa ibang community it will happen. Grasya ng Panginoon yung madali sa amin. We are met Christ, we will liturgical Bible study. We will live Christ, we will share Christ. Ako po si Brother Jojo Junio, mayroon pong 7 anak. Kami po ay nakatira sa Bagbag, nasasakupan po ng parokya ng Pagkabuhay. Pero bago po pala yun, kami po pala ay nakatira sa may tabing ilog, kung alam niyo po yung Tulyaan River, year 2007. Dumating yung simpleng bagyong Undoy. Ngunit hindi po doon natapos yung aming pagsubok. Dinaanan din kami nung habagat. Muli na namang sinubok yung aming pananampalataya. Umapaw ang ilog, lumubog na naman yung aming bahay. Ngunit ang biyaya nito, hindi na po namin naranasan yung hirap nito. At isang malaking biyaya po, basta buksan ang langit para sa amin. Dahil dumating po ang No One in Need Movement. Hindi lang itinayo ng No One in Need Movement ang aming tahanan ito. Bagkus, muling binuo, binuhay ang samahan ng pamilyang ito. Ang No One in Need Movement ay napakalaking biyaya sa aming lugar dahil katulong din namin sila sa pag-aayos ng aming buhay bilang isang komunidad. Maraming values formation na naibibigay sa amin, kagaya ng pagiging isang responsableng magulang at yung aming mga tungkulin bilang isang ama, higit sa lahat, pagiging ama ng tahanan na kung saan natutunan namin na ako especially na natutunan ko kung gaano kahalaga ang aking tungkulin bilang ama upang maitaguyod ang aming mga anak, ang aking pamilya at mailapit sa Panginoon. Sa aming pong mga natanggap na biyaya mula sa No One in Need Movement, pwede rin palang kaming maging instrumento ng Panginoon sa kabila ng aming simple at payak na pamumuhay. Pwede rin po pala kami na maging biyaya sa iba sa aming pong simpleng pamamaraan sa pagbabahagi ng salita. Kami po dati ay beneficiary, ngayon ay benefactor. Oo nga, mahirap po kami, ngunit mayaman po kami sa salita ng Diyos. At ipinagmamalaki ko po sa tulong ng No One in Need Movement, na-establish namin yung aming pagkatao, na itaguyan po namin ang aming tungkulin bilang magulang at nabuo namin ang relasyon namin sa aming pamilya at higit sa lahat sa Diyos. Ang No One in Need Movement ay binigay sa amin ng Panginoon upang may paunawa sa amin na kung kami ay matututong magbigay, wala na po mga kailangan pa. Mas kaunti para sa sarili at mas marami para sa iba. Ito ang layunin ng ating Panginoon. Maibahagi, magkaroon ang bawat isa. I have met Christ in No One in Need, and I will live Christ and share Christ. Hello, I'm Roy Villafana. I'm 22 years old. I'm from the Diocese of Novaliches. I am currently a youth minister. I'm handling a socio-political formation program called the iVote. And I've been part of the Live Pure movement since 2011. Kasagsagan yun nung paglaban ng Catholic Church sa RH Bill. Naisip ko na dalhin sa diocese. The first or the initial reaction sa Live Pure movement na parang, uy, masyado yatang idealistic yan, na parang di yata kayang gawin yan kasi diba yung mga kabataan ngayon, yun talaga yung challenge na parang how do we get the message across
And gusto namin sa diocese gumawa ng statement sa mga kabataan, immobilize sila na malaman kung ano yung mga kailangan nilang malaman about their sexuality, about life, how to protect life. So we mobilized our youth leaders, and dun sa St. Peter Palace of the Rock, it was a very historic event because thousands of young people were there. For now, there are about siguro 10 Live Pure advocates dito sa Diocese of Novaliches, and I'm one of those. And nakakatuwa kasi it enlarged my horizon as a youth minister na hindi lang pala kami nag-iisa sa diocese as youth ministers, may ibang organizations din pala na katulad nga ng Live Pure movement. And ngayon nga, I'm working with the private sector, and this is the year of the laity. Sobrang, ewan ko, convergence lahat ng nangyayari kasi what I'm doing now with my work is also involving my work in the diocese, yung sa youth ministry, na bringing Christ not only to the youth but now bringing Christ into the world of business. So for me, a new evangelization is going against the norm. Sobrang overrated na ng TV, radio, newspaper. For us young people, we make use of social media as our evangelization. For me as a Live Pure advocate, the challenge is to get the message across to more young people, not only in my diocese, but also in my sphere of influence and in my network. The Live Pure movement has been a beautiful blessing to me, to my fellow youth in the Diocese of Novaliches. I have met Christ through the Live Pure movement. I will live Christ and I will share Christ.